Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Muli isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po inaabot ng munting channel na ito. Kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay live sa YouTube. 12/29/2020 na po tayo ngayon. Time check, 5:40. At kasama na po natin sa ating si Brad Carlo Catanrol. Magandang hapon po, Brad Eman, at bawat isa sa mga kapatid at sa mga manonood sa munting channel na ito, kagalakan, kapayapaan at katotohanan po. Sumabawat isa sa atin na mula kay mahal na Abay Yawa. Brad Wilfred Bedes, magandang hapon po bro, at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yawa, purihin at pasalamatan ang kataas-taasang banal at nag-iisang makapangyarihan sa lahat, ang ating mahal na Abay Yawa. Sister Gina Makoko, magandang hapon sa aking mga kapatiran sa Assembly of Yahweh at sa mga nanonood, purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yawa. Sister Loren Paulan, magandang hapon bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa Assembly of Yahweh. Papuri at pasasalamat sa nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yawa. Ricardo Quaresma, magandang hapon sa mga kapatid sa kapulungan, gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa mga viewers. Purihin at pasalamatan ang kataas-taasang Elohim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Yawa. Emiliano Umali Jr., kalwalatian, kadakilaan, karangalan, papuri at pasasalamat, magpakailanman, tangi at ukol lamang sa nag-iisang banal, buhay at almighty Elohim na si Abay Yawa. Pagpalang araw, mga kapatid sa kapulungan. Sister Lori Calderon, magandang gabi po sa mga kapatid ko dito sa kapulungan. Purihin ang ating nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yawa. Magandang gabi po, brother. Sister Jim Berte, isang pagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran. Purihin at pasalamatan po natin si Abay Yawa. Good PM din po, Brad Eman. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid. At doon po sa ating mga viewers, magandang hapon po sa inyong lahat. 10 na po ang ating viewers, 5 ang ating thumbs up. At doon po sa ating GC, ay nandun din po si Brad Carlo, Brad Rodelio Naval, Sister Shirley Reverisa, Sister Jinking Berte, Sister Lolet, si Brad Ricardo Quaresma, Sister Lori, and then si Brad Sam, ando na rin po, Sister Bibian, si Brad Carlos Gasbar, Sister Loren Paulan, ayun, at si Brad Wilfred Bedes. Yun po ang mga kapatid natin na nasa GC. O kasama na rin po natin sa ating monitor si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim na walang iba kundi si Abay Yawa. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abay Yawa. Magandang hapon, Brad Alberto Palado. 13 na po yung ating viewers, 7 yung ating thumbs up. At ang ating paksa sa hapong ito ay requested by Brad Carlo Catan. Ito po ay nakalagay doon sa 1 Corinthians 11:32, datapwat kung tayo'y nahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Ando na rin po pala si Brad Ezekiel Umali. Magandang hapon po sa mga kapatiran kay Abay Yawa. Ito po yung paksa na ni-request ni Brad Carlo Catan. Unang Korinto 11:32. So, siyempre, may konteksto po yan kung anong ibig sabihin kung bakit. Labintalo na po yung ating viewers.
14. Tayo po ay nakagagamit na ng 5 minuto 28 segundos. May problema si Brad Caros. Ano ba ang problema ni? Sayang, nawala na naman net. Maya na lang. Iyan ang walang ating mga kapatid. Kasama na rin po natin si Sister Reverisa Shelly. Magandang gabi po, Brother Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Walang hanggang pagpuri at pasasalamat kay Abay Yahweh, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Brother Donald Bakoko, kasama na rin po natin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatiran, kay Abay Yahweh. At ganoon din sa iyo, Brother Eman, purihin ang nag-iisang Elohim. Brother Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Rodelio Nava, magandang hapon po, Brother Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan kay Abay Yahweh, at sa nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na walang katulad na ating Elohim na si Abay Yahweh. Ayan, kasama rin po natin si Brother Edmundo Mali. Magandang hapon po sa lahat, purihin si Abay Yahweh. So, iba-ibang klase ng pagpupuri ang ating pong inihahayag kay Abay Yahweh, no? Ang gaganda naman. Tinan niyo yung sabi ni Brother Rodelio Nabe, nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na walang katulad. Si Brad Alberto Palado, nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim, walang iba kundi si Abay Yahweh. Doon pa lamang ho ay ipinakikita na natin at ipinadadama na talagang iisa lang yung Diyos na ating sinasamba. Ano? Hindi katulad ng reliyon, 3, 2, iba ama, iba anak. Kaya sabi nga napakapalad ho ng bawat sa atin na nasa kapulungan. Ipinaunawa sa atin ni Abay Yahweh yung mga katotohanan na nasa kasulatan. At yan po ang kagalakan na ipinagkaloob, ibinigay sa atin ni Abay Yahweh. Yung makilala mo siya na iisang tunay na Diyos. Na makapangyarihan sa lahat. Walang katulad, nag-iisa. Kaya yung pagmamahal natin o yung pag-ibig natin kay Abay Yahweh buo. Wala siyang kasama. Kaya buong buo naiibig natin siya. Nasusunod natin yung nakalagay sa Deuteronomy. Iibigin mo siya ng buong puso. Ayan. Samuel Rotoni, magandang hapon mga kapatid sa kapulungan at kay Brother Eman, walang sawang pasasalamat sa nag-iisang banal na si Abay Yahweh. Sister Rosely Mandoho, magandang panonood po sa lahat, purihin si Abay Yahweh at ganun din sa mga viewer at ganun din sa iyo, Brother Eman. We love you all. Kumbaga, na ipaunawa sa atin ni Abay Yahweh na talagang iisa. Alamin mo na ang Panginoon ay siyang Diyos. So, iisa.
Basahin mo lang po itong bago tayo pumunta doon sa ito ay nakalagay doon sa Deuteronomio 6:4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ayan. Sabi niya sa the scripture, Hear, O Israel, Yahweh our Elohim, Yahweh is one. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, and with all your being, and with all your mind. So, ito pa lamang, kung ito ay inihiyag sa Israel noong mga panahon na iyon, kasama rin natin si Brad Fortunato Juarez. Magandang hapon, Brad Eman. Ganun din sa mga kapatid kay Abay Hawa. Ayan. Ayan sa inyong screen, na nakalagay dyan, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, Yahweh our Elohim, Yahweh is one. Hindi ba? 5, And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, and with all your being, and with all your might. Yung lakas, buong lakas. Kaya mahalaga na, yan, katulad, sabi ko nga sa inyo, pinakamahirap sa lahat, yung nadoktrinahan ka ng reliyon, na iba ama, iba anak, o kaya naman, yung ama Diyos, yung anak Diyos. Tapos, nasa kapulungan ka ngayon, na ang pinaniniwalaan mo ay isa lang. Mahirap po yan. Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan. Maging sa mga manunood, purihin at pasalamatan si Abay Hawa, ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat. Ayun, 20 na po ang ating unknown viewers, 11 yung ating thumbs up. Kaya napakabuti ni Abay Hawa sa bawat isa na nasa kapulungan. At yan naman yung kanyang pinangako tuturuan niya, sabi niya. Ituturo niya. So, kumbaga, natanggap natin yung katotohanan, yung aral, na hindi katulad ng reliyon o tao ng sanlibutan. So, isa na naman hong paksa itong ating pag-aaralan sa hapon po ito. At, nga, datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Actually, talagang yung sanlibutan may hatol na ho yan Oo, meron na. Kaya nga, yung sinasabi nila, na di umano, pagdating ng Kristo at saka pa lamang hatulan. Hindi ho kailanman mangyayari na yun sapagkat nung unang siglo, may sinabi na rin siya tungkol dyan. Kaya sabi niya, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Ibig sabihin, talagang ang sanlibutan meron ng hatol para sa kanila. Kumbaga, ando na yung ando na yung sentence, kumbaga. Sentensyado na. Sister Vivian Mana, Shalom. Shalom po. Bakit hindi ako makapasok? Ikot ng ikot sa akin, ang hina ba net ko? Marisis, dito, okay ang signal ho dito. So, ang problema nasa iyo. Dito wala At mukhang maayos na maayos.
Clear. Kasi alam ko, pagka medyo mahina ang net, antimano ko, meron na kaagad na magpa-plus sa akin. Eh ngayon, wala. So talagang, ayun. So, ibig sabihin, talaga ho yung salitang paghatol o yung condemn, kondinado na. Oo. Kaya, maliwanag po yung sinabi dyan, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. So, ibig sabihin, meron talagang paghatol na ginawa si Abayawa sa sanglibutan. At yun po ang hindi alam ng marami. Kasi umaasa ang marami doon sa pagbabalik eh. At doon pa lamang igagawad yung salitang paghatol. Pero hindi po. Buhay pa ang tao. Ipinaalam, ipinaalam niya sa mga tao, kaya lamang hindi, kumbaga ini-ignore lang po ng tao. Sister Lolita Corsiga, bro, mukhang maganda naman po ang paksa natin po. Lahat po kasi nung ating pinag-aaralan talagang galing kay Abayawa. So talagang maganda. Yun ang kagandahan ng ang bawat sa atin, pinananahan ng Espiritu. Na kumbaga kinasasabihan natin yung mga bagay na ayon sa katotohanan. Hindi katulad ng nasa laman. Mga nasa laman, wala sa kanila ito. Itong nangyayari sa atin na kagalakan, yung kapayapaan, wala sa sanlibutan mo ito. Hindi nila nakukuha itong bagay na nangyayari sa atin. Na kahit tayo wala tayong sinasabing mga material ng sanlibutan ito, pero galak na galak ka. Tuwan-tuwa ka. Kasi nga, meron kang bunga ng Espiritu. Miski ho yung John 3:16 babasahin mo natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang kung ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming nakakasaulo niyan, yung John 3:16 na yan. Pero naunawaan mo ba ng marami? Sabi ni Brad Caro, sa akin po meron na putol-putol nga lang. So mahina ho yung net. Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad, at sa kapatiran, pasalamatan. At purihin po ang nag-iisang makapangyarihang banal na si mahal na Abayawa. Shirley Abrera, magandang hapon po sa lahat sa mga kapatid kay Abayawa. So, araw-araw, iba-ibang pagkain, kumbaga. Na talaga namang nakabubusog. $24 na po yung ating viewers, 12 ang ating thumbs up. Siguro mapapansin niyo yan sa napakarami na nating mga video. Nakita niyo yung views ko, konti lang siya. Alam niyo kung bakit? Kasi mas marami yung nasa laman. Kukunti yung may espiritu. Kaya yung salitang kaligtasan, napaka-sela niyan. Hindi, ayun, cut off na po tayo. So, tuloy po tayo doon sa ating paksa. 1 Corinthians 11:32. Datapwat kung tayo hinahatulan, ay pinarusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. So, basahin po ito ng buo. Siyempre, unahin natin yung konteksto.
Sa 11:17 ho, ng unang Korinto. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto o yung mga kapulungan na nasa Korinto noong unang siglo. Unang siglo ito Ayan. Sapagkat kayo na nagkakatipon, hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Nagkakatipon sila, hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Bakit? Anong dahilan? Meron din silang pagtitipon. No? 18. Sapagkat una-unay nabalitaan ko na kung nagkakatipon kayo sa kapulungan, meron sa inyong mga pagkakabahabagi. Ayun. May kaunting paniniwala ako. So, division. Pagkakabahabagi. O parang nangyari yan dun sa unang Korinto, 1:10. Ngayon, ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Yahweh Shai, na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang. Bagay, huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Yan. Siguro maunawaan na natin yan, mga kapatid. At sinabi pa rin niya doon sa 3:3 ng unang Korinto, sabi niya, sapagkat kayo'y mga salaman pa. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo, nasa kapulungan mo ito at mga pagtatalo. Nung unang siglo ito Kaya sabi nga natin, itong history o yung istorya, kinukuha natin para kung dumating man sa atin itong bagay nito, alam na natin. At sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Unang Korinto 11:19. Tuloy lang natin sapagkat tunay na sa inyo mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. So mayroong heresies, hidwang pananampalataya. Mabigat yan. Hindi ba? At kasama yan sa gawa ng laman, yung hidwang pananampalataya. So itong salita ni Pablo, sulat ni Pablo dun sa mga taga-Korinto, mga kapatid sa Korinto. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. 11:20 yan ang unang Korinto. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba at ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. Di may pagkakabahabahagi na. Hindi ba? Hindi sabay-sabay. Merong nagpapauna, yung isa gutom, yung iba lasing. Bahagi nga. Wala ba kayong mga bahay na inyong makakanan at mainuman? O niwawalang halaga ninyo ang kapulungan ni Abayawa? At hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yahweh Shai ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumumpot ng tinapay. So, ito nandun sa Mateo, Yan yung Mateo 26:2, nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Pasko at ibibigay ng anak ng tao upang ipako sa krus. 26:17 ng Mateo, ng unang araw ng mga tinapay na walang libadura, nagsilapit ang mga alagad kay Yahweh Shai na nagsisipagsabing, saan mo ibig ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Pasko? Para meron lang tayong background.
24. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, sa mga alagad. Ano? Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Yung iba ho, itong bagay na sinulat ni Pablo, siyempre, iba literal, sa Katoliko nga ho eh. Ang tawag na yan eh, transubstantiation. Sabihin, yung tinapay, yun yung katawan, at yun namang alak, yun yung dugo. Ginawa nila, literal yan. At ganun din sa Iglesia ni Cristo, ganun din. Meron silang banal na hapon na sinasabi. Sa iba't ibang relihiyon, meron din. Pero kung titingnan po ninyo ito, wala ho ditong literal. Ano? Kaya di ba sabi nga ni Pablo, diyan din. Sabi niya sa 1 Corinto 5, 7, 8, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpak, tulad sa kayo walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatigbagay si Kristo. Kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat ng katotohanan. Pero mo, ang ginawa, nung binasa ito, may tinapay. Eh di pinagputol-putol din. Pero hindi lang naintindihan kung anong ibig sabihin talaga. Yung diwa, spiritually. O si Pablo rin naman na may sabi. Ang sabi niya, 1 Corinto 5:8, kaya nga ipangili natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni si libadura man ng masamang akala, at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapa at ng katotohanan. Ano? And then sa 25, at gayon din naman, ginawa ka ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Eh siyempre, nakabasa ho ang wika, ito yung hinawakan yung saro, kopa, ito yung dugo, yung alak, juice. So nakikibahagi. Tama ba naman? Well, ang dami hong nagbanal na hapunan eh. Puro makasalanan. Sinungaling, mandaraya. New ba? Sabi niyan, kung kukunin natin yung pinanggalingan dun sa 22:20 ng Lucas, tatandaan nyo na ang kasama niya yung kanyang mga alagad. Ngayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. May pinagkukulan, may pinatungkulan, hindi para sa lahat yan. Ano daw? Ang sarong ito'y ang bagong tipan. Second Corinthians 3:6, na sa amin naman ay nagpaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng tipi, kundi ng espiritu. Ayun. Sapagkat ang tipi ay mapatay, datapot ang espiritu ay nagbibigay buhay. Sa Hebrew 9:15-20, sabi niya, at dahil nagtuloy siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako naman ng walang hanggan, sapagkat kung saan merong tipan, do'y kinakailangan ng kamatayan na gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung
Mamatay ang gumawa, sa ibang paraan walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagkat ng salita ni Moises ang bawat utos sa buong bayan, ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing na may tubig at balahibong makula ng tupa at isopo. At binisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniuutos ng Diyos tungkol sa inyo. So, may nangyari na rin pala doon sa lumang tipan. Ito yung sinasabi niya. Sabi nga, gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon at sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Yan. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So kaya nga meron silang banal na hapunan. Diba? Kailan ginagawa? Yung iba tuwing isang buwan, yung iba taunan, yung iba linggo-linggo, yung iba tuwing may misa. So hindi pare-pareho. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito yung medyo palaisipan sa marami, sapagkat kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin niya? Unang Korinto 10:21. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Yan ang ibig sabihin niya. Kasi baka mamaya padaluwahin. Hindi ka ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Hindi po pwede. Kaya sabi niya, kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kasi yung iba, sabi yung salitang kapaimbabawan. Hindi ba? Yung iba, kumakain, umiinom. Para saan? Anong dahilan? Para makita na ikaw ay nasunod mo yung sinasabi ni Pablo na hindi naman pala literal na ang ibig sabihin. Hindi po pwede. Kasi kung ilalagay mo literally, sabi niya, sa 1:51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Nakita niyo po yung ibig sabihin niya ron? Pero mo, kainin mo literal yung kanyang katawan. Ganun ba ang ibig sabihin? So hindi siya talagang literal nakakainin mo. Kasi sinabi niya, ako yung pintuan, ako yung puno. Di ba? Ako yung pinto, ako yung pinapay, bato. Literal ba? Hindi naman. 6:63-64 ng 1. Sa 6:63-64, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman.
ay walang anumang pinakikinabang ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Datapwat, sabi niya, may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Yahweh siya ay buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. O tayo nasa kapulungan. Sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa kapulungan sa Korinto. O baka mamaya may pagkakababahagi, heresy na sinasabi, gawa pa ho yan ang laman. Di ba? Ano mangyayari ho? Sabi niya, kahit ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Datapwat, ito ang pinakamahalaga. Siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Siyasatin mo yung sarili mo. Nasiyasat mo ba naman? Ngayon unang Korinto 11:31, dapat kung ating kilalanin ng ating sarili, hindi tayo atulan. Kasi baka mamaya ang nangyayari lamang, hindi naman siguro ulat. Ang alam ko, marami ang mas may espiritu. Katulad na lamang ng OHC na ginamit nila yung pangalan ni Abayawa, pero sila nasa laman. Gusto ko lang bigyan kayo ng halimbawa. Ano sabi niya? Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kasi kung hindi natin kikilalanin yung ating sarili, dapat kilalanin Ano na ba ako? Nasaan na ba ako? Kasi pag kinilala natin yung ating sarili, para hindi tayo mahatulan. Di ba? Doon sa Lamentation, sinasabi niya, 3:40, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Second Corinthians 13:5, sabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Ano pa palang ganito? Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yahweh siya ay nasa inyo? Maliban na kung kayo'y itinakwil na. May pagsisiyasat sa sarili. Galatia 6:4, ngunit siyasatin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kanyang kapwa. Talagang kaya ang kaligtasan, individual kaligtasan sa kasalanan. Hindi dahil sa dami ng mga kapatid at hindi dahil sa magandang manalita, yung mga ngaral, maliligtas ka. Hindi. O sabi niya, siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kanyang kapwa. Unang Juan 3:20-21, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. 29, unang Korinto kasi 29, tinutuloy ko lang sapagkat ang kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ang bigat nito. Hindi ba? So, yung salitang damnation or judgment o krema, ang
Sabi dyan, a decision, the function or effect for or against, crime, avenge, condemn, condemnation, damnation, go to law, judgment, or punishment, not damnation, for it was inflicted upon the disorderly and profane for their amendment. Pagka itinuloy na natin yan sa 30, ang sabi diyan, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangamatay. Anong dahilan? Hindi siniyasat yung sarili. Ano ho? So mahalaga ho pala yan kasi ikaw mismo yung hahatol sa iyong sarili. Di ba? Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sa 30, dahil dito'y marami sa inyong mahihina at mga masasakitin at hindi na kakaunti ang nangatutulog. Datapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Oh? Ibig sabihin, kung kinikilala natin yung ating sarili, ano ba tayo? Tayo po ba ay nagkakasala pa? Katulad din pa po ba tayo ng mga taga-Korinto? Mga kapatid sa Korinto na meron pang gawa ng laman. Kasi yung salitang pagkakabahabagi, gawa ng laman yan eh. Kaya nandun yung salitang pagsisiyasat sa sarili. Kasi tayo mismo ang hahatol sa ating sarili. Kaya sabi nga ni Pablo, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangamatay. Masarap. Itong ginagawa ko natin, kumbaga, mabunga ho ito eh. Everyday nakakapakinig tayo, malaking bagay ho. Kasi sa takbo ng sanlibutan, talagang pagka ikaw ay mahina-hina, hata ka, dala ka. Kaya malaking bagay na meron tayong napapakinggan. So mahalaga. Bakit? Siyempre, pwede pala natin sa atin yung ating sarili. Tayo pa ba ay nasa pananampalataya? Di ba? Madali yung salitang magpuri. Ang napakabigat kasi, baka mamaya, pagka tayo hinatulan na tayo ng ating puso. Ngunit kung hindi tayo hinahatulan ng puso, may pagkakatiwala tayo sa Kanya. Paano ba tayo nahatulan ng ating puso? Yung ginagawa natin. Meron tayong nagagawang labag. Kaya yung kaligtasan, lagi yan sa kasalanan. Pakatandaan po niyo. Dapat kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo hatulan. Yun. No, di ba? Hmm. Ito yung ating paksa. Dapat kung tayo hinahatulan, may pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Yun kung sanlibutan, meron ang hatol yan, i-execute na lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Kumbaga matagal na silang patay. Spiritually dead na sila. Nung sinasabi niya na hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa-patay, spiritually dead na. Ang iniintay na lamang execute yung kamatayang literal, physical. Hindi sila naligtas sa kasalanan. Ano ang pruweba ng kasulatan? Yun on John 3:16, tingnan niyo at ating babasahin.
Diba sa ulado to ng marami ha? Sapagkat gainala ng pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay nung unang siglo ha. Sinulat ni Juan 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang problema, lahat ba naman ay sumampalataya? Lahat ba? Hindi. Hindi sila sumampalataya. Tingnan niyo yung hatol. 18. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Nung unang siglo ito, na siya ay nasa laman, ang sabi niya, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Alam niyo po ba yan, pagka kinumpara po ninyo sa iba't ibang version, ang nakalagay dyan ho ay CED, no one who has faith in God's Son will be condemned, but everyone who does not have faith in Him has already been condemned for not having faith in God's only Son. Eh ano ho ba yung condemn? Sabi ho, ang condemn ay sentence to a particular punishment, especially death. Ibig sabihin, kung hindi ka pala sumampalataya nung unang siglo, meron ka ng kaparusahan na kamatayan. Teka ilalagay ko doon sa screen para makita po ninyo. Alam mo kaya ng mga tao ng sanlibutan? Hindi. Hindi alam na marami yan. Kasi ang alam lang unang marami, sumimba pag-araw ng linggo. Makinig sa pastor, makinig sa pare, sa ministro. Ito ang pinag-aaralan natin, yung pagsisiyasat sa sarili, para hindi tayo mahatulang kasama ng sanlibutan. Kasi pag hindi natin siniyasat yung ating sarili, abay kasama ka ng sanlibutan na hatulan ng kamatayan. John 3:18. No one who has faith in God's Son will be condemned. But everyone who does not have faith in Him has already been condemned for not having faith in God's only Son. Kundinado na, kumbaga. Di ba? ERB, people who believe in God's Son are not judged guilty. But people who do not believe are already judged because they have not believed in God's only Son. Nung unang siglo pa yan, no? So, ibig sabihin, talaga pala yung tao ng sanlibutan, meron ng hatol ng kamatayan. Kaya nga kung hindi ka tinawag, kung hindi ka mapapabilang doon sa kapulungan, o di kasama ka doon sa sanlibutan. Kasi sinasabi ni Pablo doon sa ating pinag-aaralan ngayon, yan sa unang Korinto na sinasabi niya, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Ayan, no? Ayan ang ginagawa ni Abay Hawa sa atin. Diba, bilang mga magulang tayo doon sa ating mga anak. Chastise, kumbaga, pinaparusahan natin sila.
Ano? Para saan? Sa ikabubuti nila. Di ba? O ganun din. Kaya sabi niya, dapat kung tayo hinahatulan, tingnan natin sa ibang Deuteronomy 8:5, pati yung pagmuni-munihin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya tayo nakakaranas. Pinarurusahan tayo doon sa ating nagawang kasalanan. Para saan? Para hindi tayo makasamang hatulan ng kamatayan na kasama ng sanlibutan. Di ba? Ang kausap ni Pablo rito, mga kapatiran sa Korinto. Di ba? 5:17-18 ng Job, narito maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway, yun, sinasaway. Sinasabay tayo ni Abay Yahawa, huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya'y sumusugat at nagtatapal, siya'y sumusugat at pinagagaling ng kanyang mga kamay. Diba? Sinasaway tayo ni Abay Yahawa. O kaya nga minsan, bakit po ba tinamaan ka? Di ba kalimitan na nakikinig natin? Oops, aray, aroy. Tinamaan ako. Di pagsaway yun. Halimbawa, namumuhay ka pa doon sa ganung bagay, sinasaway ka. Pero pag hindi ka napasaway, o kasama kang hatulan ng sanlibutan. Di ba? Yeah. Job 34:31-32, sapagkat may nagsabi ba sa Diyos, aking tiniis ang parusa, hindi na ako magkakasala pa. Iyong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. Job 34:31-32. Siyasatin natin yung ating sarili. Ipinaalam na sa iyo ni Abay Yahawa, kasalanan yan. Sabi ni Job, sapagkat may nagsabi ba sa Diyos, aking tinitiis ang parusa, hindi na ako magkakasala pa. Iyong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin. Kung ako'y nakagawa ng kasamaan, hindi ko na ito gagawin pa. Yung kasalanan niya na nakapaghihiwalay sa atin at kay Abay Yahawa. Di ba? At nawa, makilala natin yung ating sarili, siniyasat natin yung ating sarili, ako ba ba'y nakagagawa pa ng kasalanan, nanlabag sa kanyang kalooban? Di ba? Meron niya, nagpapatotoo, marami mga lingkod ni... Ito, katulad ni David. Psalm 94:12-13, mapalad ang tao na iyong pinarurusahan o Panginoon at tinuturuan mo sa iyong kautusan upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga kaarawan ng kasakunaan hanggang sa mahukay ang hukay na ukol sa masama. Mapalad ang tao na iyong pinarurusahan, mapalad ang tao na iyong sinasaway. Kasi kung hindi ka na sinasaway, kasama ka doon sa mga hinatulan na. Di ba? Awit 118:18. Pinarusahan akong mainam ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Psalm 11:12 ng Kawikaan, anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayumot man sa kanyang sabay, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulukuran. Sarili yan, wala niyan.
walang pagsaway. Tuloy-tuloy lang sila dun sa paggawa ng laman. Kaya napakahalaga yung sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto. Nakita natin, may lapses, may pagkukulang. Di ba? Bira mong ipaunawa sa atin ni Abayaway ang bagay niya. Wala tayo nasa kapulungan. Lahat tayo nasa assembly. Pero may nangyari sa assembly noong unang siglo. Di ba? 33. Dahil dito mga kapatid ko, kung kayo mga nagsasalo-salo sa pagkain, mangaghintayan kayo. Wala dapat bahag-bahagi. At saka yung pagsasalo-salo natin, iisa. Iisang espiritu. Kasi mahirap pagka yung sa kapulungan merong babahagi. Di ba? 24. Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag sa paghatol. Maging sa paghatol, iba ay aking aayusin, pagpariyan ko. Sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Corinto. Liwanag. No? Yung sinasabi doon sa 32, datapat kung tayo hinahatulan, pinaparusahan, sinasawad, ay sinasaway tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Sapagkat meron ng hatol na ibinigay si Abayahawa sa mga tao ng sanlibutan. Malimit niya sinasabi yan eh. Hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa patay. Sabi niya, tatapat sinabi sa kanya ni Yahweh, sumunod ka sa akin at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanyang sariling patay. Yung patay, merong kanyang sariling patay. Alam naman natin, pagka ikaw ay patay, wala kang pangunawa, wala ni katha, wala. Di ba? O, yung sinabi niya doon sa 1532, yung prodigal son. Diba, sabi niya, datapat karapat dapat magkatuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito. Diba? Umiwalay siya doon sa kanyang ama eh. Ano nangyari? Di ba patay? At muling nabuhay nung bumalik. At nawala at nasumpungan. 2:1 ng Efeso, ito ang wala sa taong ng sanlibutan. Ano ito? At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsan at mga kasalanan. So, once na ang tao patuloy na nagkakasala, patay siya. Kaya bayawa. Di ba? Di ba sinasabi niya, hindi siya Diyos ng mga patay. 2:5. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan. So kung patuloy ka nagkakasala, alam mo, patay ka. Kaya nga yung sinasabi nila na hindi mo alam yung paghatol ng Diyos kung ikaw ay maliligtas o hindi. Siya ang maghahatol. Hindi, mismo ikaw, alam mo. Alam mo na kung saan ka paroroon. Alam mo na ikaw ay mamamatay. Alam mo na ikaw ay muling mabubuhay. Bakit? Kasi once na ikaw ay patuloy na nagkakasala, patay ka. Paano kang bubuhay? Paano kang mabubuhay? Patuloy ka nagkakasala. Ayan ang liwanag 2:5 ng Efeso. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan. So ang tingin ni Abayahawa sa isang
may kasalanan or nagkakasala, patay. Hindi siya Diyos ng mga patay. Hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa patay. Efeso 5:14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog, patay. Magbangon ka sa gitna ng mga patay, liliwanagin ka ni Kristo. Colosas 2:13, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. So, sige, sabihin na natin, nasa kapulungan, assembly, pero patuloy kang nagkakasala. Ano ang tingin sa iyo ni Abayawa? Patay. Kaya nga, kung halimbawa, dumating yung sinasabing physically dead ka, o yung mamatay ka, nawala ka na ng hininga, alam mo kung saan ka? Bakit? Yung puso natin, kaya sinasabi nga niya, pag tayo hindi hinatulan ng puso natin, may pagkakatiwala tayo sa Kanya. Pero once na yung puso natin ang humahatol na sa atin, nasaan yung pagkakatiwala natin sa Kanya? Wala. Kaya nga ang tao ni Abayawa, ngayon binuhay siya eh. Tingnan nyo. At nang kayong mga patay, Colosas 2:13 ito. At nang kayong mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong mga laman ay kanyang binuhay kayo. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan. Pero may yan. Ibig sabihin, hindi darating yung Kristo para kabuhayin and then hatulan. Hindi ho. Ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo, kung ikaw ay maliligtas sa kasalanan or hindi ka na bubuhayin. Kasi once na ikaw ay patuloy na nagkakasala, wala ho yung salitang pagkabuhay. Kasi, alam mo eh. Diba? Alam mo nagkakasala ka eh. Sa patay ka. Di ba? Ayan, sabi niya, unang Timoteo 5:6, datapot ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Hindi yun niya, yung nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay, patay. Di ba? Anong saysay? Oh, bilis naman. Ang bilis ng ating oras. Parang kakapiraso na. O yan, mga kapatid. So, dito, yung nabigyan ng diin na huwag tayong makasama ng sanlibutan. Kung tayo ay sinasaway ni Abayawa, may pasaway tayo. Para hindi tayo hatulang kasama ng sanlibutan. Kasi yung sanlibutan may hatol na eh. Anytime yan. Kumbaga, bibigay na lamang. Marami yung nangamatay na hindi nakakilala sa kanya. Imagine niyo yung mga nangamatay na nasa ilalim ng pangangalaga ng mga relihiyon. Hindi yung nagkaroon ng kaligtasan sa kasalanan niya mga yan. Namuhay sila ng kasinungalingan. May mihirit na. Ayan. Hindi yung bakit. Kumbaga, nabigyan lang natin ng pansin o diin yung aral. Alam niyo, mas maganda ho yung ganyan eh.
Kumbaga, kinasasalikan natin. Ayan, 6:45 na. Ano. Doon sa ating mga kapatid na hindi ko na bati, ayan, babasahin ko na ho kayo. Ayun, doon sa cut-off. Francis J. Lopez, magandang gabi po mga kapatid kay Abay Hawa, purihin si Abay Hawa ng lubos. Sister Lolita Corsiga, kung pwede nga lang po bro, wag nang umalis sa panonood at pakikinig. Kasi po talagang mahirap kapag ang nakikita natin at nakakasama ay mga makasalanan. Kung pwede nga lang po, tulad lang at pahinga sa video. Palagay ko, Sister Eve ito, Jacobe. Hello po, Brad Eman. Samuel Rotone, tama po bro. Brad, tulan tayo ni Abay Hawa ayon sa ating mga gawa. Luita Corsiga, tama po bro. Salamat po kay Abay Hawa. Miliano Mali Jr., pinauso ng mga Pentecostal born again yung salitang emotional Christian. Alive na alive daw. Magpuri pagkaharapang kongregasyon. Pero pagdating sa pumuhay, di makita yung bunga, kaya dapat magsiyasat. Christian kaya. Purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Binabati ko ng mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly at gayon din sa Brad Eman at sa lahat po ng manonood. Emiliano Mali. Kaya napakahalaga ng pagsisiyasat sa sarili. Siyempre, pagka hindi natin kinilala yung ating sarili, tayo mismo ang humahatol sa atin. Kaya sabi niya, yung iba sa inyo masasakitin. At yung iba na mga nangatulog na o mga matay na, may hina at masasakitin, sabi niya. Wilfredo Balatibat, papuri sa ating Elohim na si Abay Hawa, magandang gabi po sa lahat, lalo na sa iyo, Brad Eman. Lolita Corsiga, tama po bro. Emiliano, Niño Dimitriar, magandang araw po bro, at sa lahat ng kapatid natin kay Abay Hawa, purihin ang dakila at nag-iisang makapangyarihan sa lahat si Abay Hawa. Carlo Catan, Rol, tama po bro. Lolita Corsiga, salamat po ng marami kay Abay Hawa. Joe Lozada, magandang gabi po. Ayan. 3 hearts. Lolita Corsiga, tama po bro. Fortunato Juarez, bro. Bitin po, bro Eman. Dia Venezuela, Abay Hawa, salamat po. Good PM, bro Eman, sa mga kapatid. Roslyn Bandoho, ay di talagang kawawa ang taong nasa reliyon. Opo. Wala eh. Kumbaga, wala tayong magagawa. Hindi naman tayo yung may gawa nun. Joel Suela, umabot sa ulan ang lakas dito. Lolita Corsiga, ang bilis nga po, kabitin, sarap ng pakikinig bro. Lolita Corsiga, pag uwi ko po bro, babawi na lang ako sa mga videos o ulit-ulitin ko na lang hirap ko po. Hirap po kapag may amo. Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 hearts din. Brad Arnold Makoko, napakapalad natin mga kapatid. Sa atin ipinalam ang napakagandang aral sa araw na ito. Sa reliyon, hindi natin maririnig ang aral nito. Salamat kay Amang Yahawa at sa iyo din, Brad Arnold. Ito po yan. Hindi ho natin mapapakinggan sa relihiyon yung lahat ng nakasulat sa kasulatan. Kaya sinasabi nga ho natin dumadampot lamang sila ng talata. Pero yung diwa, yung espiritu, nung kanilang dinampo, wala. Bakit? Nasa laman ho sila. Di ba? Kita niyo yan, yung pinag-aralan natin sa unang Korinto. Ginawa nila literal. Yung pala, may mas malalim na kahulugan. Spiritually talaga. Di ba? Reverisas yan. Tatlong hearts yan. So, totoo yun. Yung sinabi ni Brad Arnold Makoko, napakapalad natin. Totoo yan, napakapalad natin. Bawat isa sa atin, napakapalad. Kaya yung nangyayari sa atin, sana ho ay hawakan na nating mabuti. Huwag na tayong BBT, huwag nating bitawan. Napakahirap. Ang sanlibutan, may hatol na. Alam na natin na ang sanlibutan, hinatulan na. Kung bibitaw ka kay Abay Hawa, Antimano, alam mo yung pupuntahan mo.
Kasi ang marami lang naman ho dito yung sinasabi nilang meron din silang Diyos, maka-Diyos din sila. Pero talaga ho, yung diwa, wala. Ito lang yung pinag-aralan natin, sinasabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Alam ba ng mga Katoliko yan? Hindi Na mga born again, hindi. Ang alam nila, pumalakpak, kumanta, magpuri, pero wala ho yung, ako ba'y nagkakasala? Ano ba yung kasalanan? Di ba? Rosely Bato, mabait pa rin si Abay Yahwa sa atin. Pinahayagan tayo ng mabuting balita. At talagang napakabait. Walang kasing buti ni Abay Yahwa. Kaya sabi nga, yung pagpupuri natin kulang. Yung ginagawa natin na pagpupuri sa Kanya, nag-iisang Abay Yahwa. Lolita Corsiga, maraming pong salamat, Abay Yahwa. Sa iyo din po, Bro Emmanuel, napaganda po ng aral. Fortunato Juarez, tama, Sister Rose. Lolita Corsiga, o nga po, Bro. Carlo Catanron, maraming salamat po, mahal na Abay Yahwa. Isang malaking pag-ibig po para sa iyo, Abay Yahwa at Bro Eman. Salamat din talaga sa aral na tamang ipinangaral mo. Love you, Bro. Love you too, Bro. Rosely Bando, ang layo pa rin talaga sa mga turo ng mga reliyon. Bakit hindi lalayo, sis? Nasa laman niya mga yan. Wala talagang espiritu. Maliwanag po yun Tingnan nyo Tingnan nyo, lahat ng pangalan na kanilang samahan, wala kang mababasa. Fortunato Juarez, Sister Christy po ito, bro. Sister Christy Juarez. Ayun. Ibig sabihin lamang, katulad nun, ang dating daan, wala namang ipinangaral yung mga alagad ng una ng dating daan. Wala. Iglesia ni Cristo, wala rin yan noong unang siglo. Seventh-day Adventist, wala rin naman yan. Muslim, wala yan. Noong unang siglo, kung totoo man yung sinasabi nila na bago ang Kristo, o di dapat sana diba? Kaso hindi Iba yung pangangaral ni Yahwa siya, iba yung pangangaral ng propeta nila. So doon walang mapakikita. Kaya hindi ibig sabihin na como bilyon ang isang relihiyon andun yung kaligtasan sa kasalanan. Hindi individual, yung ating binasa kanina. Yung pagsiyasat natin sa ating sarili, tayo sa ating sarili, hindi doon sa ating kapwa. O kaya nga tayo nakatutulog ng mahimbing, nagigising tayo ng may kapayapaan. Bakit? Anong dahilan? Kasi nga nakilala natin si Abay Yahwa. Naligtas tayo doon sa kasalanan. Niyo ba? Binuhay niya tayo. So alam natin na once tayo namatay physically, alam natin automatic yun. Niyo ba? Sa tao ng sanlibutan, buhay pa sila, hinatulan na ng kamatayan. Ayun, 3:18 ng buwan. Hindi mo pwedeng burahin niya sa kasulatan. Pag binura mo yan, nagbawas ka. Diyo ba? Datapot ang mga pakabuyo sa kalayuan, bagamat buhay patay. Si Abay Yahwa, wala sa patay. Siya ay nasa buhay. Siya ay hindi Diyos ng kapatay. Lolita Corsiga, tama, sis Rosely. Lolita Corsiga, tama po, wala po silang espiritu. At once na sila ay walang espiritu, tatandaan nyo, patay. Ganun lang kasimple. Kaya huwag na ho kayong magtaka kung halimbawa yung views, konti, wala ho tayong magagawa. Marami talaga yung patay. Mas marami yung patay kaysa buhay. Mas marami ang maiiwan sa mundong ito. Mundo o libingan, isang napakalaking libingan,
marami ang naiiwan dito sa mundong ito. Yun ho yung yun yung facts. Yun yung katotohanan. Bakit ko konti lang yung views nyo? Wala ho tayong magagawa. Yun lang ho yung tinawag ni Abay Hawa. Kalimitan nasa kalayuan. Di ba? Tingnan ninyo lahat sa YouTube. Lahat ng mga gawa ng kalayuan. Pornografiya, iyong katatawanan, sa paglalasing, inom, lahat ng gawa ng laman. Mas marami yung Diyos. Pakikiapin, pangangalon niya, lahat, ang dami lang Diyos. Bakit? Laman. Huwag na ho kayo magtataka kung kukunti yung Diyos. Kasi hindi naman talaga marami ang maliligtas sa kasalanan. Ang mga reliyon, panay ang pangako sa kanilang mga miyembro. Di ba? Rosly Mando, ayan, ang sabi ko sa akin noon, na kukunti naman daw ang subscriber natin doon. Totoo yun eh. Kasi hindi naman kayang tanggapin ng laman yung espiritu. Pagkaawa yan eh. Hindi kayang tanggapin yan. Emiliano Mali, naka-online, pero pag share mo, na-share mo na, bigla mag-offline. Wala tayong magagawa. Nangyari naman yan noong unang siglo. Noong panahon na yon, ultimong sarili niyang kapatid, hindi sumampalataya sa kanya. Kailan lang ba nangyari na sumampalataya yung kanyang mga kapatid? Di nung siya umalis na. So, ganun din. At pakatandaan natin na habang tayo ay hindi na nagkakasala, yung bunga ng Espiritu na sa atin. Yung bunga ng Espiritu. Andun yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuon. Andyan lahat yung bunga ng Espiritu. So, okay lang. Hindi naman paramihan tong kaligtasan sa kasalanan. Tayo, ang pinakamahalaga ay tayo maligtas sa kasalanan. At alam natin na kapag tayo iligtas sa kasalanan, nasa atin si Abay Hawa. Ano? Yan. O sa ating mga kapatid sa GC, maraming pong salamat sa inyo. At yung iba nating, si Brad Baste, andun din. Si Brad Dandis Salen. Ayan. Sabi niya, good PM po sa inyong lahat, mga kapatid kay Abay Hawa. Pasensya na po, hindi ako makasabay lagi sa live. 7:30 PM or 8:30 po ako nakaka-out sa work. Pasensya na po mga kapatid. Ayan. Sister Lolet, si Brad Carlo Katan, Sister Brad Carlos, Brad Ricardo Quaresma, Carlos Gasbar, Sister Jingberte, Sister Lori, si Brad Sam. Ayun. Yun po yung ating mga kapatid na nasa GC natin. Dito po sa ating sabi ni Sister Gina Makoko, salamat kay Abay Hawa, tuloy-tuloy lang po tayo makinig sa aral ni Abay Hawa. Nulita ko siga, konti lang po ang maliligtas. Opo, konti lang yung maliligtas sa kasalanan. Mas marami ho ang patay. Brad Ezekiel Umali, Brad Carlo Catandrol, Sister Gina Makoko, Sister Loren Paulan, Ricardo Quaresma, Brad Emiliano Umali Jr., Sister Lori Calderon, Sister Jingberte, Brad Alberto Palado,
Sister Reverisa Shirley, Brad Arnold Macoco, Francisco Lopez, Rodelio Nava, Mundo Umali, Brad Samuel Rotoni, Sister Rosly Bandojo, Fortunato Juarez, Sister Christy Juarez, Lolita Corsiga, Sister Vivian Mana, Sebastian Juarez, Shirley Abrera, Francis J. Lopez, Sister Eva Jacobe, Sister Chris Junker, Brad Wilfredo Balatiba, Brad Nino Dimitillar, Sister Jo Losada, and then sabi ni Sebastian Juarez, maraming salamat po brad at kay mahal na Abayaba sa unawa, buhay, karunungan na ibinigay niya sa atin, pasalamatan at purihin po siya magpakailanman. Sister Christy Juarez, salamat po kay Abayhawa, sa iyo din po, brother. Carlo Catanrol, maraming salamat po. Bro, bukas po uli, kung lulobin ng mahal na Abayhawa, mapuri at pasasalamat kay Abayhawa. Muli po, maraming po salamat sa bawat kapatid. Si Brad Joel Suela natalunan. Ayun, Brad Joel Suela. 27 yung ating viewers, 19 yung ating thumbs up. Nakagamit po tayo ng isang oras, 22 minutes. Ayun. At muli po sa ating mga subscriber, maraming pong salamat sa inyo lahat. Maria Victoria, ask ko lang po sir, hindi po ba maliligtas? Kumakainan kami ng baboy, bakit hindi nalalantad ang tunay na pangalan ni Abayhawa? Salamat po, watching from Dubai. Yun po kasing pagkain ng karne ng baboy sa lumang tipan, talagang bawal po yan. Ipinag-utos ni Abayhawa yan na huwag kakainin. Huwag, talagang hindi ho yan ibinigay ni Abayhawa na pagkain. Bakit hindi nalalantad ang tunay na pangalan ni Abayhawa? Yan lamang po ay doon sa mga pinagkalooban, sa tinuruan. John 6:44-45. Sister Maria Victoria. Juan 6:44-45. Ang nagtuturo ho nung pangalan niya, walang iba kundi siya. Sa reliyon, hindi niya itinuturo ho yan. Nasa kapulungan ho. Doon niya ipinagkaloob, doon sa kanyang mga alagad, at doon sa kanyang mga banal. Ipinagkaloob niya yung pangalan niya na si Abayhawa. Brother Emiliano Umali Jr., welcome Maria Victoria sa kanil ng kaunting kaalaman sa kasulatan. Ayun po. At Sister Maria Victoria, loobin po ni Abayhawa. Bukas, kung may pagkakataon po kayo po ay na makapanood, patuloy po, welcome po kayo dito sa munting channel na ito ng kaunting kaalaman sa kasulatan. Muli po, sa bawat isa, maraming pong salamat. Sa ating GC, maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo, Japan, China, Israel, sa lahat ng inaabot ng munting channel na ito. Sumating po ang biyaya, awa, abag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pagiling mula kay Abayhawa. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Purihin po si Abayhawa. Pagpalain po ang bawat isa sa atin ni Abayhawa. Maraming pong salamat sa inyong lahat.